So yun guys, dinala natin sa machine shop yung shock tsaka tipos nung project natin na HD3. Na aksidente yung motor na to matagal ng panahon. Ngayon na i-restore natin sa pagbabalik natin ng gulong. Sa pagkakabit natin, napansin natin na medyo malayo, salang sala talaga sa line. Kaya napilitan yung may-ari na ipa machine shop na lang kaysa bumili ng bago. Mas makakatipid sa machine shop, ipapapress para ma-align sa tamang align ang ating unahang gulong tsaka yung ating shock. So dito si kuya, tinatanggal muna niya yung yung oil ng shock. Ayan, kung mapapansin nyo, pinapaklas na niya yung lock para matanggal niya yung inner tube. Mabait yung tropa natin na nagmamachine shop dito sa San Juan, Batangas. Bali, magaling dumali, mabait, tsaka sigurado yung trabaho. Ayan, mapapansin nyo, pinupunasan na niya. Sinisilip-silip kung alin na may tama. Ito yung isa naman, babaklasin yan, tatanggalin ng lock tsaka yung oil seal. Bali pag magpapapress kayo ng ganito, automatic papalitan niya na din ng oil seal para siguradong hindi tatagas yung ilalagay na bagong fork oil. Ayan, bomba. Sinisilip-silip na niya dyan yung parte na may tama. Malaki nga daw. Talagang matyaga din yung dating driver nito, si Tatay Dolpo. Elementary pa lang kami nung na-accident ito, yung motor na to. Ngayon, dalawa na yung anak ko. Ngayon pa lang machine shop. Talagang pinagtyagaan niyang gamitin yung motor na may tama yung kanyang shock. Ngayon naman, isasalang na ni tropa sa pressing machine. Ayan. Bali, ganito yung ginagawa para mabalik sa dating align yung shock. Ayan, sasalang na niya. Mura lang siyang sumingil, tapos nakakatawa din naman pag talagang kulang ang budget ng magpapagawa, nakukuha naman sa magandang pakiusap, nakaka-discount naman. Ayan mapapansin nyo, talagang malaki ang tama ng inner tube. Ayan, bali ang pansapin o yung para hindi magkatama yung inner tube, nilalagyan niya ng sigunyal. Yan yung connecting rod, yan yung pinaka sapin niya para hindi magkatama yung para hindi magasgas yung ating inner tube. Sinisipat-sipat niya kung saang parte kailangang i-press. Ayan, bomba. Ayan talagang gigil na gigil, at talagang malaki nga pala yung naging damage ng ating inner tube. Ayan ganito ang proseso ng babalik sa dating align ng inner tube. Mahal kasi kung bibili kayo ng bagong inner tube, mahal, lalo na kapag original. Talagang gastos malala. Buti naka-discount kami dito kay kuya kahit pa paano. Malaki na din kasi nagastos nung may-ari ng motor Talagang pina-restore niya lahat, engine refresh, tapos nag repaint tayo, lahat ni repaint natin, makina, chassis,
Lahat nirepaint natin. Kaya medyo malaki-laki yung nagastos ng may-ari nito. Tapos ay ang ginamit nating pintura ay samurai na, para pangmatagalan. Para siguradong hindi siya malulugi yung gastos, kasi ganun din naman ang bayad sa labor eh. Kung ang gagamitin mong pintura ay mumurahin, ilang taon lang, wala na uli, paid na uli yung pintura. Itong samurai, sigurado to, subok na natin to, basta-basta nasisira. Yan si kuya, sasali ng langis sa kanyang pambomba. Mapapalaban ng brasuhan. Hindi rin biro ang magbalik sa dating align ng ganitong inner tube. Talagang napakatigas. Kailangan talaga yung gagawa ay marunong o maalam, hindi basta-basta. Mapapansin nyo, ilang beses niyang iikutin yan, sisipatin kung alin ang kailangang i-press, kung alin yung may tama. Kaya talagang mapapalaban ng gigilan o persahan para maibalik sa dating align ang inner tube. Kung mapapansin nyo, seryoso ang ating tropa dyan. Ayan. Ito yung proseso ng para mabalik sa dating align. Kaysa bumili kayo ng bago, ito yung pinaka matipid. Mahal kasi kung bibili kayo ng bago eh. Ito yung itsura nung hindi pa natin napapa-align. Tapos ito na yung finished product ni kuya. Salamat kuya.